Kabanata 1001, ang makalangit na Vanilla. Prinsesa. Lalong sumimangot si Chinyu. Anong panahon ito? May prinsesa pa ba? Sino ang prinsesang sinasabi mo? Tanong ni Chinyu sa malalim na boses. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay dirdiretsong naglakad patungo kay Chinyu, ngunit si Chinyu ay walang kamalay-malay na umatras. Nang makita ito, huminto ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at umiling, si Yanrozo. Yanrozo. Nanlaki ang mga mag-aaral ni Chinyu. Nagmamadali siyang pumunta sa harap ng nasa katanghaliang gulang na lalaki at hinawakan ang kanyang palso, at nag-aalalang sinabi, nasaan si Yanrozo? Okay na ba siya ngayon? Ligtas na ba siya ngayon? Kailan ko siya makikita? Kasunod-sunod na ilang tanong, hindi alam ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang isasagot. Bakit hindi tayo umupo at mag-usap? Sabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Pinilit ni Chinyu ang sarili na maging excited at tumango. Okay. Nakaupo silang dalawa sa bahay. Sabik na tumingin si Chinyu sa nasa katanghaliang gulang na lalaki, naghihintay sa susunod niyang sasabihin. Sinabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, ang prinsesa ay nasa lihim na kaharian ngayon. Siya ay nabubuhay ng maayos. Hindi mo kailangang mag-alala. Ito talaga ang lihim na kaharian ng pamilya yan. Huminga ng malalim si Chinyu. Kinakabahan niyang tiningnan ang nasa katanghaliang gulang at sinabing, bakit mo siya inilayo? Isa pa, parang hindi siya kamag-anak ng mga tao sa lihim mong kaharian, di ba? Hindi. Umiling ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang lihim na kaharian ng pamilyang yan ay mahilig sa bloodline. Kapag mas nagising ang bloodline, mas mataas ang status. Tulad ng prinsesa, na puro kadugo ng pamilya yan, kaya mataas ang katayuan niya. Siya pa ang magiging susunod na master ng lihim na kaharian ng pamilya yan. Hindi napigilan ni Chinyu na huminga ng malalim. Mga ad ng pop future. Gaya ng inaasahan, ito ay eksaktong tulad ng sinabi ni Taidan at ng Bigot. Ang mystic realm ng pamilya yan ay nakatutok sa bloodline power. Sa madaling salita, napakahusay na ngayon ni Rozo, tama ba? Nagmamadaling tanong ni Chinyu. Oo. Tumango ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Kumunot ang noo ni Chinyu at sinabing, kung gayon, bakit hindi niya ako pinuntahan? Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay naglahad ng kanyang mga kamay at nagsabi, ang prinsesa ay naantala ng napakaraming taon. Ngayong siya ay nakabalik na sa mistiko na kaharian, natural na kailangan niyang pumunta sa pag-iisa upang magsaka. Biglang natauhan si Chinyu. Tama, hindi pa naglilinang si Yanrozo sa lahat ng ito, kaya talagang naantala siya. Tanungin ko, ano ang kasalukuyang kaharian ni Rozo? Pansamantalang tanong ni Chinyu. Bahagyang ngumiti ang nasa katanghaliang gulang at sinabing, middle stage ng nascent soul stage, na tinatawag mong middle stage ng martial saint stage. Hindi mapigilan ni Chinyu na mapabuntong hininga. Ang bloodline na ito ng pamilyang yan ay talagang karapat-dapat sa reputasyon nito, sabi ni Chinyu sa mahinang boses. Of course, nakangiting sabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Siyempre, ang mga mapagkukunan sa lihim na kaharian ng pamilya yan ay hindi isang bagay na maaari mong ihambing, kaya hindi mo kailangang makaramdam ng labis na presyon. Kahit na iyon ang kaso, ang huling resulta ay nakasalalay pa rin sa resulta ng paglilinang. Walang mag-aalaga sa mga kondisyon ng iyong mga mapagkukunan. Kailan ko siya makikita? Tanong ni Chinyu. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay naglahad ng kanyang mga kamay at sinabi, mahirap sabihin, ngunit sa iyong kasalukuyang kaharian, natatakot akong hindi mo magawa. Realm. Kumunat ang noo ni Chinyu. Kung gayon, anong lugar ang kailangan kong marating bago ko siya makita? Mga ad ng pop future. The Almighty Realm, nakangiting sabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Kapag pumasok ka sa Almighty Realm, sigurado akong iimbitahan ka ng pamilya yan. Pamulong si Chinyu sa mahinang boses, ang makapangyarihang kaharian, ay napakalayo sa akin. Sa ngayon, nakulong ako ng makalangit na banilya. Kahit na ang isang martial saint ay hindi makakapasok dito, lalo pa ang makapangyarihang realm.
Tumawa ng malakas ang nasa katanghaliang gulang at sinabing, ang dahilan kung bakit ako pinadala ng prinsesa dito ay para bigyan ka ng makalangit na banilya. Muling nagsikip ang mga mag-aaral ni Chinyu. Nagmamadali niyang tiningnan ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at sinabing, Rozo, hiniling sa iyo na dalhan mo ako ng heavenly vanilla. Tama. Tumango ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at sinabi. Sa isang pitik ng palad niya, may lumabas na sandalwood box sa kamay niya. Mabilis na kinuha ni Chinyu ang kahon at excited itong binuksan. Sa loob ng kahon ay may 3 makukulay na halamang gamot, at isang kakaibang halimuyak ang umagos sa kanyang mga butas ng ilong. Ang halamang gamot na ito ay walang iba kundi ang makalangit na vanilya. Bukod sa heavenly vanilla, mayroon ding jade stone at isang sulat sa tabi nito. Ang jade stone ay ang minsang ibinigay ni Chinyu kay Yanrozo. Matapos itong masira, maingat na kinolekta ni Yanrozo ang mga piraso. Ngayon, gumamit na siya ng mga espesyal na paraan para gawing alaala muli ang jade pendant na ito. Pinalaan ako ng prinsesa na huwag gamitin ng basta-basta ang alaala na ito, paalala ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Mabilis na tumango si Chinyu at sinabing, naiintindihan ko. Salamat. Ikaw ang dapat magpasalamat sa prinsesa, hindi sa akin, sabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki habang nakabuka ang mga kamay. Itinaas ni Chinyu ang kanyang ulo at tumingin sa nasa katanghaliang gulang na lalaki sa kanyang harapan. Mga ad ng pop future. Marahil ay dahil kay Yanrozo, ang magaspang na lalaki sa kanyang harapan ay mukhang mas nakalulugod sa mata. May tanong ako. Sa sandaling ito, biglang sinabi ni Chinyu. Anong tanong? Tanong ng medyo may edad na. Malakas ba ang lihim na kaharian ng pamilya yan? Tanong ni Chinyu. Napakalakas. Gaano kalakas? Well, in short, napakalakas nito. Mas malakas ito kaysa sa inaakala mo. Kung gayon, paano ito kumpara sa Martial Arts Association ng Jingdo? Kinakabahang tanong ni Chinyu. Nang marinig ito ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay hindi napigil ang tumawa ng malakas. Ang Martial Arts Association of Jingdo. Hindi sila karapat-dapat na ikumpara sa lihim na kaharian ng pamilya yan. Tumawa ng malakas ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Kahit ang kanilang 8 pinuno ay hindi dapat banggitin sa harap ng pamilya yan. Hindi napigilan ni Chinyu ang huminga ng malamig na hininga. Kahit na ang 8 matataas na opisyal ay hindi dapat banggitin. Gaano ito kalakas? Napakamot ng ulo si Chinyu at sinabing, may isa pang tanong. Marami pa ring tao mula sa pamilya yan sa Jingdo. Bakit hindi mo sila ibalik sa pamilya yan? Sinabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki sa mahinang boses, nasabi ko na dati. Pinahahalagahan ng pamilyang yan ang mga bloodline. Ang mga bloodline ay kumakatawan sa katayuan. Baliwala ang mga bloodline nila. Natural, hindi natin sila aalisin. Sa madaling salita, kahit na sila ay mga supling ng padre de pamilya yan, kung mahina ang kanilang mga bloodline, mapapatalsik sila sa lihim na kaharian ng pamilya yan. Hindi napigilan ni Chinyu na sumimangot nang marinig niya ito. So heartless. Sa mundo ng malakas, ang mga emosyon ay hindi dapat banggitin. Umiling ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sa sandaling ito, biglang naisip ni Chinyu si Yan Jinyao. O tama, may Yan Jinyao din ang pamilya yan. Mukhang umabot na sa 80% ang bloodline niya. Bakit hindi mo siya inalis? Naguguluhan na tanong ni Chinyu. Umiling ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at sinabing, nakakuha siya ng bloodline, hindi sa likas na bloodline. Ang nakuhang bloodline ay hindi dapat banggitin. Oh, tumango si Chinyu. Pagkatapos, nagpatuloy si Chinyu sa pagtatanong, ang samahan ng martial arts ng Jingdo na iyon ay nagpahirap kay Rozo ng husto. Bakit hindi mo dinala ang mga tao upang direktang sirain sila? Kabanata 1002, Pinipino ang Recovery Spirit Pill. Sandaling natahimik ang medyo may edad na lalaki. Pagkatapos, bumantong hininga siya at sinabing, hindi naman sa ayaw namin, hindi kami papayagan ng prinsesa. Hindi tayo papayagan ni Rozo. Bahagyang natigilan si Chinyu, ngunit mabilis niyang naintindihan. Ngumiti siya sa medyo may edad na lalaki at tumango. Okay, nakuha ko.
Ang problema sa puso ni Chinyu ay nalutas na sa wakas. At sa wakas ay nakakuha si Chinyu ng 3 tangkay ng Heavenly Vanilla ayon sa gusto niya. Alam mo ba kung paano gamitin ang makalangit na vanilya? Sa sandaling ito, biglang nagtanong ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Napakamot ng ulo si Chinyu at sinabing, nakalimutan ko talaga ang tungkol dito. Mukhang kailangan kong pinuhin ang ilang tableta. Noon, sinabi ng Pavilion Master kay Chinyu, ngunit ito ay casual na pagbanggit lamang. Pagkaraan ng mahabang panahon, naalala lamang ni Chinyu na kunin ang makalangit na vanilla grass, ngunit nakalimutan kung anong tableta ang dapat pinuhin. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay kumuha ng Race Eta at ibinigay ito kay Chinyu. Buti na lang, dinala ko ang Race Eta, medyo walang magawa niyang sabi. Kinuha ni Chinyu ang Race Eta at mabilis na ikinulong ang kanyang mga kamay, sinabing, salamat, Senyor. Huwag mo akong pasalamatan. Kung gusto mong magpasalamat, pasalamatan mo ang prinsesa, sabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Naniniwala siya na hindi magtatagal bago ka maging isang walang talo na pag-iral sa mundong ito. Huminga ng malalim si Chinyu at sinabing, Senyor, mangyaring magpadala ng mensahe para sa akin at sa prinsesa. Sabihin mo lang, na talagang tutuperin ko ang pangakong ginawa ko noon. Ads by Pop Future. Hindi magtatagal bago ko siya makilala. Okay, ihahatid ko talaga siya, nakangiting sabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Dahan-dahan siyang tumayo at tumingin sa malayo. Hindi naman dapat mapayapa dito, di ba? Paano mo nalaman? Nagulat ito kay Chinyu. I guess. Kinaway niya ang kamay niya. Dala ko na ang mga gamit, I should go. Magalang na sinabi ni Chinyu, paano kung manatili para kumain? Forget it. Ngumiti ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Pagkatapos, bahagyang nanginig ang kanyang katawan, at sa isang kisap mata, nawala siya ng walang bakas. Pagkaalis niya, naiinip na inilabas ni Chinyu ang kahon ng sandalwood at kinuha ang sulat na dala ni Yan Rozo. May bahagyang bango sa sulat. At sa kanang sulok sa ibaba ng sulat, may pulang labi. Ang pulang labi na ito ay halatang iniwan ni Yan Rozo. Tiningnan ni Chinyu ang pulang labi na iyon at hindi napigil ang tumawa ng nakakaloko. Matapos buksan ang sulat, ang unang pumasok sa kanyang paningin ay isang piraso ng itim na buhok. Ang kanyang buhok ay halos 10 sentimetro ang haba. Nang makita niya ang buhok na ito, hindi maiwasan ni Chinyu na isipin ang mukha ni Yan Rozo. Nagsimula pa siyang magpantasya sa kinabukasan nilang dalawa. Phew! Ads by Pop Future. Pilit na umiling si Chinyu at ibinalik ang sarili sa realidad. Maingat niyang hinawi ang kanyang buhok at binuksan ang sulat. Naiwan sa sulat ang mga linya ng maselang at magagandang salita. Chinyu? Long time no see. Naniniwala ako na nakulong ka na ngayon sa half-step Martial Saint Realm. Ang 3 makalangit na halamang iyon ay dapat makatulong sa iyo na pansamantalang madaig ang krisis. HMM? Hulaan ko, anong ginagawa mo ngayon? Napakatagal na. Naniniwala ako na ang Martial Arts Association of Jingdo ay nagpapadala ng mga tao para tugisin ka, di ba? Sige, naniniwala akong malalampasan mo ang krisis na ito. Hihintayin kita sa lihim na kaharian ng pamilya yan. Sana makita-kita ng mas maaga. Kung isang araw ay ayaw mo nang mamuhay ng ganito, maaari mong durugan ang token. Dadalhin kita sa lihim na kaharian ng pamilya yan upang lumayo sa ingay. As long as you are willing, I can help you get rid of all your enemies. Siyempre, with your character, you should not be willing to do this. Sa pagtingin sa mga salita dito, naramdaman ni Chinyu ang mga alon ng init sa kanyang puso. Siyempre, naintindihan niya ang ibig sabihin ni Yan Rozo. Gayunpaman, hindi na si Chinyu ang binata na humingi ng proteksyon. Hindi ako susuko. Huminga ng malalim si Chinyu. Maingat niyang inalis ang token at inilagay ito sa kanyang special na banal na sandata. Gamit ang Heavenly Vanilla na ito, makapasok ako sa Martial Saint Realm sa lalong madaling panahon. Huminga ng malalim si Chinyu. Matapos ang mahabang pagtitiis, sa wakas ay maibabalik na niya ang kanyang gininto ang core.
Tumalikod na siya at bumalik sa kwarto niya. Pagkatapos, maingat niyang inilabas ang formula ng tableta na ito. Ads by Pop Future. Ang pill na ito ay tinawag na Spirit Recovery Pill. Bilang karagdagan sa isang tangkay ng makalangit na damo, nangangailangan din ito ng ilang ordinaryong halamang gamot. Maliban dyan, mayroong napakataas na pangangailangan para pinuhin ang Spirit Recovery Pill. Nangangailangan ito ng 3 alchemist na may lilang apoy upang pinuhin ito ng sama-sama. 3 lilang apoy. Nang makita ang kondisyong ito, hindi mapigilan ni Chinyu na sumimangot. Maliban sa kanyang sarili, ang tanging taong kilala ni Chinyu na may purple na apoy ay ang Pavilion Master. 3 lilang apoy. Natatakot ako na hindi madaling hanapin ang mga ito. Hindi napigilan ni Chinyu na sumimangot. Napakakaunting mga tao sa mundo na may espiritual na apoy sa simula, at ang mga may mga lilang apoy ay mas bihira pa. Hindi ko inaasahan na bukod sa pagiging malupit sa mga halamang gamot, ang Recovery Spirit Pill ay mayroon ding masamang kondisyon para sa mga alchemist, sabi ni Chinyu sa malalim na boses. Higit sa lahat, hindi kayang mag-aksaya ng oras ni Chinyu. Makalipas ang 3 araw, tiyak na dadalhin ni Hua Zongxiong ang mga tao para agawin ang Heaven Gate. Ang oras na ito ay ganap na hindi sapat. Huminga ng malalim si Chinyu, saglit na nawala ng malay. Naglakad-lakad si Chinyu sa silid ng mahabang panahon bago siya nagpasya na pansamantalang sumuko sa Heaven Gate. Sa pinakamarami, ibibigay ko muna sa kanya ang Heaven Gate. Kapag tumuntong ako sa Martial Saint Realm, babawiin ko ito. Naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Sa pag-iisip nito, nagpasya si Chinyu na pansamantalang umalis sa Sheng Kingdom. Ang Pavilion Master ang pinakamahusay sa industriya. Baka may paraan siya. Naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Kaya naman, binalak ni Chinyu na bumalik sa bansang sunog pansamantala para humingi ng tulong sa Pavilion Master sa paghahanap ng susunod na alchemist na nagtataglay ng Purple Pyro. Pagkatapos noon, pinatigas ni Chinyu ang kanyang puso at umalis sa Heaven Gate ng gabing iyon. Hanggang sa airport, binili ni Chinyu ang pinakamaagang flight pabalik sa Fire Country. Sa gabi ng susunod na araw, matagumpay na nakarating si Chinyu sa Pyro ng Fire Country. Pagkatapos ng ilang pagliko, sa wakas ay dumating si Chinyu sa pasukan ng Divine Alchemist Pavilion bandang alas 8 ng gabi. Hindi na makapaghintay si Chinyu na ibalik ang kanyang ginintoang core, kaya hindi siya nag-isip ng anuman at pumunta sa Divine Alchemist Pavilion. Kabanata 1,003, ang 3 lilang apoy. Nagmamadaling tinungo ni Chinyu ang Divine Alchemist Pavilion. Mabuti na lang at gabi na, kaya walang masyadong tao at walang nakapansin kay Chinyu. Nagmamadali si Chinyu hanggang sa gusali ng Pavilion Master. Nang malapit na siyang tumalon sa Pavilion Master's Building, biglang hinawakan ng isang batang babae si Chinyu. Paglingon niya, nakita niya si Taozi na nakatayo sa tabi ni Chinyu. Chinyu. Medyo nagulat ang mukha ni Taozi. Siya. Si Chinyu ay nagmamadaling gumawa ng patahimik na kilos. Hinailan niya si Taozi sa gilid. Bago pa siya makapagsalita, hindi na hinintay ni Taozi na sabihin, ano bang nangyayari sa iyo nitong mga nakaraang araw? Bakit kanila hinahanap kung saan-saan at sinasabing isa kang masamang tao? Ikinaway ni Chinyu ang kanyang kamay at medyo walang magawa, naniniwala ka ba? Siyempre hindi ako naniniwala. Sabi ni Taozi na nakadilat ang mga mata. Kung gayon ay ayos lang, nakangiting sabi ni Chinyu. Sa sandaling ito, biglang may naisip si Chinyu. Nagmamadali siyang tumingin sa Taozi at sinabing, "O tama, Taozi, anong kulay ng iyong espiritual na apoy ngayon?" "Ito ay pula." Tinitigan ni Taozi ang kanyang malalaking bilog na mga mata at medyo nagtataka niyang sinabi. "Anong mali? Mga ad ng Pop Future." Umiling si Chinyu at bumantong hininga, "Kailangan ko ang tulong ng 2 alchemist na may purple flame. Ngunit bukod sa akin at sa Pavilion Master, mayroon pa ring isa. May bagong dating ba na may purple flame sa ating Divine Alchemist Pavilion?" Nang ilabas ang paksang ito, medyo nadismaya si Taozi. Bumantong hininga siya at sinabing, "Huwag na nating pag-usapan ang tungkol sa mga bagong dating.
Simula noong hinaras ni Wan Guqiong ang Pavilion Master, matagal nang hindi tumatanggap ang Divine Alchemist Pavilion ng mga bagong dating. Wan Guqiong. Ginugulo pa rin ba niya tayo? Kumunat ang noo ni Chinyu. Itinuro ni Taozi ang gusali ng Pavilion Master at sinabing, nasa itaas siya ngayon. Lumiit ang mga mag-aaral ni Chinyu. Si Wan Guqiong, ang halimaw na ito, ay nasa Pavilion Masters Building talaga. Damn it, nagmura si Chinyu sa loob at agad na gustong umakyat. Nagmamadaling hinayla ni Taozi si Chinyu at sinabing, huwag kang padalos-dalos. Mayroon siyang dalawang martial saints sa tabi niya. Ang ekspresyon ni Chinyu ay agad na naging mas hindi magandang tingnan, at hindi niya naiwasang makuyam ang kanyang mga kamao. Walang nasaktan ang Pavilion Master, tama. Pinigil ni Chinyu ang kanyang galit at nagtanong. Sinabi ni Taozi, hindi iyon ang kaso. Sa paligid ni Commander, hindi siya nang ahas na lumayo. Nagpatuloy lang siya sa paggamit ng masasamang salita. Nagpakawala ng mahabang hininga si Chinyu. Kung patuloy kang magtitiyaga, hindi magtatagal bago mo mababago ang sitwasyong ito, sabi ni Chinyu sa mahinang boses. Sige, sumama ka muna sa akin at maghanap ng mapagtatagwan. Ipapaalam ko sa iyo kapag nawala na ang sinaunang Jade, sabi ni Taozi habang hawak niya ang kamay ni Chinyu at naglakad. Tumango si Chinyu. Ito lang ang kaya niyang gawin ngayon. Mga ad ng pop future. Tinundan niya si Taozi hanggang sa isang mansyon. Hindi pa nakita ni Chinyu ang mansyon na ito. Parang bagong gawa. Si Zhang Yizhu at Xiaoqing ay nananatili rito, sabi ni Taozi. Lahat sila ay iyong mga dati mong kakilala. Sa tingin ko ay wala silang sasabihin. Babantayan ko sila ngayon. Ipapaalam ko sa iyo sa sandaling umalis si Wan Guqiong. Tumango si Chinyu at sinabing, salamat. F*CQ. Inilibot ni Taozi ang kanyang mga mata. Mabilis na pumasok si Chinyu sa mansyon. Kailangang sabihin na hindi masama ang kapaligiran ng mansyon. Ang patio ay napuno ng lahat ng uri ng mga kakaibang halamang gamot. Pagpasok niya sa pinto, ang halimuyak ay sumalubong sa kanyang mga butas ng ilong. Mabilis na pumasok si Chinyu sa silid. Pagkapasok niya sa pinto, nakita niya sina Zhang Yizhu at Xiaoqing na nakaupo roon na naglalaro ng chess. Medyo komportable ang suot nilang dalawa. Halata naman na balak nilang matulog. Nang makita nila si Chinyu na biglang pumasok, sa sobrang takot nilang dalawa ay napasigaw sila. Huwag sumigaw, huwag sumigaw. Nagmamadaling gumawa si Chinyu ng isang palihim na kilos. Pinandilatan ni Zhang Yizhu si Chinyu at sinabing, bakit hindi ka kumatok? Hindi ka ba marunong kumatok kapag pumasok ka sa kwarto ng isang babae? Tinasamantala mo ang pinto ko. Sumulyap si Chinyu kay Zhang Yizhu at inikat ang kanyang mga mata. Sa figure mo, hindi ko man lang titingnan iyon kung ipapakita mo sa akin. Mas katulad nito ang kay Xiaoqing. Namula ang maliit na mukha ni Xiaoqing at dali-dali niyang tinakpan ang kanyang katawan ng kanyang damit. Mabilis na nagsuot ng damit ang dalawa at pagkatapos ay nagtanong, bakit bigla kang pumunta rito? Humiga si Chinyu sa kama at nagunat. Bumalik ako na may dala. TSK? TSK? Napakalaki ng puso mo. Ngayon ay inilista ka na ng Jingdo Martial Arts Association bilang isang takas, bulong ni Zhang Yizhu. Pagkatapos, ngumiti siya ng masama at sinabing, halos kapareho ito ng pagtrato sa ating Han Palace. Sa pagbanggit sa Han Palace, biglang naalala ni Chinyu ang mga elemento na tinali na binanggit ni Dan noon. Sa makatuwid, sinamantala ni Chinyu ang pagkakataong magtanong, siya nga pala, kontrolado ba ng pinuno ng palasyo ng iyong Han Palace ang ilang elemento ng nyebe? Paano mo nalaman? Nagtatakang tanong ni Zhang Yizhu. Ito ang sekreto ng ating Han Palace. Napakamot ng ulo si Chinyu at naisip, mukhang hindi alam ng maraming tao sa mundo ang tungkol sa mga elemento. Kung gayon, natutunan mo na ba ang mga elemento? Patuloy na tanong ni Chinyu. Umiling si Zhang Yizhu at sinabi ng Panginoon ng palasyo na ang mga elemento ay ipinanganak na lahat, at hindi maipapasa kinabukasan. Sumagot si Chinyu ng at hindi na nagpatuloy sa pagtatanong. Kung ikukumpara kay Zhang Yizhu, ang Little Qing ay mas tahimik.
Umupo siya sa gilid at hindi umimik. Bakit? Nangungulila ka ba? Sumulyap si Chinyu sa kanya at casual na nagtanong. Bago magsalita si Little Ching, si Zhang Yijiu, na nasa tabi niya, ay bamulong, hindi ba kalokohan iyon? Nananatili ako sa bahay at ayos lang. Tinala mo ako rito nang walang dahilan. Hinawakan ni Chinyu ang kanyang ilong at sinabing may kasalanan, huwag kang mag-alala. Ibabalik kita sa lalong madaling panahon at hahayaan kang makasama muli ang iyong pamilya. Mapait na ngumiti si Little Ching at sinabing, hindi ganoon ka-simple. Kung babalik ako ngayon, malamang na ituring akong traidor. Tiyak na hindi ako patatawarin ng pangalawang Mystic Realm. Ayos lang. Pagkatapos kong ibagsak ang pangalawang Mystic Realm, maaari kang bumalik. Sabi ni Chinyu na may bahagyang kumpiyansa na tono. Gumuso si Zhang Yijiu at sinabing, patuloy na magmayabang. Ang pangalawang Mystic Realm ay binabantayan ng isang Peak Martial Saint. Hindi ito isang bagay na maaari mong hawakan. Hindi nagpaliwanag si Chinyu kay Zhang Yijiu. Sinabi ni Taidan at ng bigot sa manibela na kapag si Chinyu ay naging isang Martial Saint, hindi na siya magagapi sa larangang ito. Si Chinyu ay nagtataglay din ng ganoong pagtitiwala. Basta naging Martial Saint siya, siguradong pupunta siya sa Second Secret Area. Kabanata 1,004, ang ikatlong Alchemist. Siyempre, walang maniniwala sa mga salitang ito. Nakahiga si Chinyu sa kama at tahimik na hinintay na umalis si Wan Guqiong. Gayunpaman, bahagyang nag-aalala siya sa kanyang puso. Si Wan Guqiong, ang hamak na iyon, ay maraming beses nang hinaras ang Pavilion Master. Ang kanyang mga pamamaraan ay kasuklam-suklam at ang kanyang mga kahalayan ay walang katapusan. Kung hindi dahil sa dalawang Martial Saints sa tabi niya, nabasag na ni Chinyu ang ulo ng aso niya. Hindi ka magiging mayabang ng matagal. Hindi napigilan ni Chinyu ang pagkayem ng kanyang mga kamao. Nararamdaman ni Zhang Yijiu, na nakatayo sa gilid, ang pamatay na layunin mula sa katawan ni Chinyu. Tumakbo siya at bumulong, ano? Ano na naman ang pinagpapantasyahan mo? Sumulyap si Chinyu kay Zhang Yijiu at agad na sinabing pabiro, naaalala ko na noong una kitang nakilala, parang napakakoketes mo. Bakit ngayon binago mo ang iyong pagkatao? Pinaikit ni Zhang Yijiu ang kanyang mga mata at nakangiting sinabi, kung handa kang ipahiram sa akin ang iyong katawan, syempre willing ako. Ano ba talaga itong cultivation method mo? Bakit parang fairy ka? Kumunat ang noo ni Chinyu. Ikinaway ni Zhang Yijiu ang kanyang kamay at sinabing, ano ang alam mo? Ito ay tinatawag na plakang yang upang madagdagan si Yin. Habang nagkukwentuhan ang dalawa, may narinig akong boses mula sa labas. Pagkatapos, nakita nilang itinulak ni Taozi ang pinto at pumasok. Umalis na siya, sabi ni Taozi. Natuwa si Chinyu at agad na tumayo para umalis. Paglakad niya sa harap ni Taozi, bigla niyang napansin na may tatak ng palad sa mukha ni Taozi. Anong nangyari? Kumunat ang noo ni Chinyu at nagtanong. Ads by Pop Future. Umiling si Taozi at sinabing, wala. Si Wan Guqiong iyon siguro, ngumuso si Zhang Yijiu sa gilid. Kumunat ang noo ni Chinyu. Sa tono mo, parang hindi ito ang unang beses niya. Tumingin si Chinyu kay Zhang Yijiu. Gumisi si Zhang Yijiu, si Wan Guqiong ang pinakamatandang young master. Sasampalin niya ang sino mang ayaw niya. Sino ang nang-ahas na guluhin siya? Enough! Stop talking! Pilasan mo at umalis ka. Hinihintay ka pa rin ng master ng pavilion. Utos ni Taozi. Pinigil ni Chinyu ang kanyang galit. Tumingin siya kay Taozi at umalma, huwag kang mag-alala. Hindi magtatagal si Wan Guqiong na mayabang. Inilibot ni Taozi ang kanyang mga mata at sinabing, okay, nakuha ko na. Pilasan mo at umalis ka. Huwag kang mag-aksaya ng oras. Napaungol si Chinyu at sinundan si Taozi hanggang sa gusali ng Pavilion Master. Matagal nang hinihintay ng Pavilion Master si Chinyu. Sa sandaling umakyat si Chinyu sa gusali, nagmamadali siyang tumakbo at sinabing, Pavilion Master, ang hayop na iyon, si Wan Guqiong, ay walang ginawa sa iyo, tama ba? Ayos lang ako. Umiling si Pavilion Master. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa iyong bagay. Tumingin si Chinyu sa kaliwa at kanan.
Matapos matiyak na hindi nasaktan ang Pavilion Master, nakahinga siya ng maluwag. Pagkatapos sabihin ito, kinuha ni Chinyu ang 3 makalangit na tangkay ng vanilla mula sa kanyang special na divine artifact. Kakaibang halimuyak ang agad na bumalot sa kanyang ilong. Ang Pavilion Master ay tumingin sa palad ni Chinyu na may pagtataka at sinabing, ito ay, Heavenly Vanilla. Nahanap mo talaga. Napangiti si Chinyu at sinabing, hindi ko nahanap. Si Yan Ruizo ang nagpadala nito. Yan Ruizo. Lalong nabigla ang mukha ng Pavilion Master. Ads by Pop Future. Napabuntong hininga si Chinyu at sinabing, naaalala mo pa ba? Napag-usapan namin ang lihim na kaharian ng pamilya Yan kasama ang matandang misteryan noon. Ang lihim na kaharian ng pamilya Yan, totoo ba ito? Kulat na tanong ng Pavilion Master. Masiglang tumango si Chinyu at sinabing, hindi lamang ito totoo, ngunit ang lihim na kaharian ng pamilya Yan ay isa ring mataas na antas ng lihim na kaharian. Hindi napigilan ng Pavilion Master ang tumawa at sinabing, Chinyu, ang iyong maliit na kasintahan ay talagang nagmamalasakit sa iyo. Napabuntong hininga si Chinyu at sinabing, oo, hindi ko inaasahan na kailangan kong umasa kay Rozo para makuha ang makalangit na banilya sa huli. Akala niya ay hindi na siya aasa kay Yan Ruizo pagkatapos niyang tahakin ang landas ng paglilinang, ngunit ngayon ay tila hindi ito ang nangyari. O tama, ang recipe ng tableta na ito ay nagsasabi na 3 alchemist na may purple na apoy ang kailangan, ngunit sa aking mga koneksyon, walang paraan upang mahanap ang pangatlo. Tumingin si Chinyu sa Pavilion Master. Nang marinig ito, ang Pavilion Master ay nag-isip sandali at sinabi, may kilala akong alchemist na mayroon ding purple flames. Agad na lumiwanag ang mga mata ni Chinyu at nagmamadaling sinabi, nasaan siya ngayon? Tutulungan ba niya tayo? Isang bakas ng kahihiyan ang sumilay sa mga mata ng Pavilion Master. Pagkaraan ng ilang sandali, bahagyang bumantong hininga siya at sinabing, hindi ko masasabing sigurado, ngunit hindi ko siya nakakausap sa loob ng maraming taon. Maingat na pinagmasdan ni Chinyu ang pagbabago sa ekspresyon ng Pavilion Master at sinabing, Pavilion Master, maaaring may sama ka ng loob sa kanya. Napangiti ang Pavilion Master at sinabing, ang sama ng loob ay hindi talaga sama ng loob. Kaya lang may competitive na relasyon noon. Isang mapagkompetensyang relasyon. Natahimik si Chinyu saglit bago niya nahulaan, noon, may organisasyon na kapantay ng Divine Alchemist Pavilion. Sa huli, nanalo ang Divine Alchemist Pavilion, tama ba? Tama. Mula noon, hindi na tayo muling nakikipag-ugnayan sa isa't isa. Tumango ang Pavilion Master. Napakamot ng ulo si Chinyu at sinabing, mukhang medyo magulo. Huwag mag-alala. Sa sandaling ito, binago ng Pavilion Master ang paksa. Sasamahan kita. Kumunot ang noo ni Chinyu at sinabing, Pavilion Master, hindi niya sasamantalahin ang pagkakataon na pahirapan ka, tama ba? Ads by Pop Future. Sa tingin ko ay hindi, sabi ng Pavilion Master. Hanggat matagumpay kang maging isang martial saint, sulit ang ilang sakripisyo. Sa sandaling ito, si Chinyu ay talagang walang maisip na ibang paraan. Tumango lang siya at sumang-ayon. Saglit silang nag-usap at nagplanong umalis kinabukasan. Kinabukasan, bago madaling araw, umalis na si Chinyu at ang Pavilion Master sa Divine Alchemist Pavilion. Silang dalawa ang nagmaneho at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Bumilis ang sasakyan sa kalsada, tumatawid sa hindi mabilang na mga bundok at ilog, at dumiretso sa timog. Sa buong maghapon at magdamag, hindi pa rin nakakarating ang dalawa. Pavilion Master, gaano pa katagal? Tanong ni Chinyu. Sabi ng Pavilion Master, malapit na, huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng isa pang araw o higit pa, huminto ang sasakyan malapit sa isang rainforest. Itinuro ng Master ng Pavilion ang loob at sinabing, hindi tayo maaaring magmaneho dito. Sumunod ka sa akin. Tandaan, huwag kang magsalita ng anuman kapag nakita mo siya. Okay? I got it. Matigas na tumango si Chinyu. Pagkatapos, nanguna ang Pavilion Master at tumuntong sa rainforest na ito. May isang masukal na gubat dito, at ang mga ilog ay dumadaan sa gubat paminsan-minsan. Kumakaluskos ang mga dahon, parang may reptilya na nakatingin sa kanilang dalawa sa dilim.
Matapos makadaan sa gubat at makatapak sa daanan, basa ang kanilang damit sa ulan sa mga dahon. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay maliwanag ang harapan. Dito siya nakatira, tahimik na sabi ng Pavilion Master sa labasan ng rainforest. Sa isang sulyap, nakita niya ang isang malaking lambak sa unahan. Mayroong ilang mga salita na nakasulat sa lambak, Dragon Transformation Valley. Ang buong lambak ay napuno ng mga halamang gamot na pumuno sa buong bundok. Ang panggamot na halimuyak ay dumiretso sa kanyang ilong, at ang siksik na espiritual na chi ay ginawa ang buong lambak na natatakpan ng isang layer ng ghost mist. Kabanata 1,005. Kung manalo ka, makakatulong ka. Dragon Transformation Valley. Tahimik na binibigkas ni Chinyu ang tatlong salitang ito. Ipinaliwanag ng Pavilion Master, minsan tinawag ko ang aking sarili na Divine Phoenix, at tinawag niya ang sarili niyang Dragon Transformation. Napakamot ng ulo si Chinyu at bamulong, kaya may ganoong kasaysayan. Sige, sumunod ka sa akin. Ang Pavilion Master ay humakbang pasulong at naglakad papunta sa Dragon Transformation Valley. Sa sandaling tumuntong siya sa Dragon Transformation Valley, isang sinag ng liwanag ang bumaril patungo sa kanya. Bahagyang iwinagayway ng Pavilion Master ang kanyang kamay, at ang sinag ng liwanag ay nawala sa manipis na hangin. Tatanggapin mo ba ang dati mong kaibigan ng ganito? Walang pakialam na sabi ng Pavilion Master. Ji Yuhong, anong ginagawa mo dito? Isang malamig na boses ang nagmula sa lambak. Walang pakialam na sinabi ng Pavilion Master, nandito ako para maabutin ka. Abutan ka. Ano ang maabutin mo? Magwala ka. Medyo galit ang boses sa lambak. Nang makita ito, hindi napigilan ni Chinyu na lihim na maramdaman na hindi maganda ang hitsura. Sa hitsura nito, hindi magiging ganoon kadaling humingi ng tulong sa kanya. Sino itong bata sa tabi mo? Anak mo. Sa sandaling ito, muli ang isang boses mula sa loob. Ako ang disipulo ng Master ng Pavilion. Ikinulong ni Chinyu ang kanyang mga kamay at sinabi. Ads by Pop Future. Disciple. HMPH. Tinitingnan mo yung ugali mo, parang hindi ka alchemist. Malamig na sabi ng nasa loob. Napangiti ang Pavilion Master at sinabing, Ziyang Danqing, ang alchemy level ng aking alagad ay malamang na mas mataas sa iyo. Kalokohan. Si Ziyang Danqing ay agad na nagalit. Walang pakialam na sinabi ng Pavilion Master, pumunta ako ngayon para sabihin sa iyo na hindi lang kita matatalo, kundi matatalo ka rin ng aking disipulo ngayon. Pero alam kong lagi kang taong hindi kayang mawala, at alam mo lang kung paano magpakitang gila sa mga salita mo. Kalimutan mo na, tara na. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin ang Pavilion Master kay Chinyu at sinabing, Chinyu, umalis na tayo. Si Chinyu, sa kabilang banda, ay may pag-aalala sa kanyang mukha. Hindi naging madali para sa kanya ang pagpunta dito. Bakit niya gustong umalis pagkatapos lang na pumunta dito? Tiningnan ng Pavilion Master si Chinyu, na nagpapahiwatig na hindi dapat mabalisa si Chinyu. Sa makatuwid, si Chinyu ay maaari lamang sumunod sa likod ng Pavilion Master, nagpaplanong umalis. Sa sandaling ito, isang sinag ng liwanag ang sumambulat mula sa lambak. Nakita nila ang isang matangkad, hubad na dibdib, hubad na lalaki, na mukhang ganid, na nakaharang sa kanilang daraanan. Malamig niyang tinitigan si Ji Yuhong at sinabing, nagwagi ka lang sa nakaraan, pero ngayon nagdala ka na ng junior para ipahiya ako. Ji Yuhong, hindi mo ba iniisip na masyado ka nang lumayo? Tumaas ang kilay ng Pavilion Master at sinabing, kailan kita pinahiya? Nagsasabi lang ako ng katotohanan. Noon, tumakbo ka sa walang nakatirang lugar na ito para magtago dahil natalo ka sa akin. Sa tingin mo ba hindi mo kayang matalo? Nang marinig ito ni Ziyang Danqing, agad na tumingin ang kanyang mga mata kay Chinyu. Ang kanyang matangkad na figure ay mukhang lubhang mapang api. Ads by Pop Future. Anak, sa tingin mo kaya mo akong talunin? Malamig na sabi ni Ziyang Danqing. Hinawakan ni Chinyu ang kanyang ilong at sinabing, mahirap sabihin. Hindi ako sigurado kung hindi mo ako matatalo. Lahat na ba ng juniors ngayon ay napakayabang? Malamig na sabi ni Ziyang Danqing.
Kahit na ikaw ay mayabang, kailangan mong magkaroon ng kumpiyansa upang maging mayabang, walang pakialam na sabi ng Pavilion Master. Kung hindi ka kumbinsido, makipagkompetensya ka na lang sa kanya. Sumigaw si Ziyang Danqing, sa tingin mo ba ay hindi ako manggahas? Okay, pagkatapos ay makipagkompetensya tayo. Agad na nagdesisyon ang Pavilion Master. Qinyu? Okay ka lang. Mabilis na tumango si Qinyu at sinabing, okay lang ako. Napabuntong hininga ang Pavilion Master at sinabing, Ziyang Danqing, kung manalo ang aking disipulo, papayag ka sa isang kahilingan niya. Paano na? Bahagyang bumantong hininga si Ziyang Danqing at sinabing, hindi banggitin ang isang kahilingan, kahit 10 kahilingan ay magagawa. Alright. Agad na tumango ang Pavilion Master. Kung manalo ako, Ji Yuhong, ibibigay mo sa akin ang Divine Alchemist Pavilion, at ang Dragon Transformation Valley na ito ay papalitan ng pangalan na Divine Phoenix Valley. Mananatili ka rito magpakailanman. Maglakas loob ka ba? Pinaikit ni Ziyang Danqing ang kanyang mga mata at sinabing, okay. Sumang-ayon ang Pavilion Master nang hindi nag-iisip. Tumawa ng malakas si Ziyang Danqing at sinabing, Ji Yuhong. Masyado mo akong minamaliit. Sa tingin mo ba nag-aaksaya ako ng oras sa mga nakaraang taon? Nakikita mo ba itong bundok na puno ng mga halamang gamot? Ito ang mga sangkap na ginagamit ko sa pagpino ng gamot. Ads by Pop Future. Pagkalipas ng napakaraming taon, wala na sa parehong antas ang aking mga kasanayan sa alchemy. Ji Yuhong, tiyak na matatalo ka. Tumaas ang kilay ng Pavilion Master at sinabing, noon, parang may sinabi ka rin. Ano ang nangyari sa huli? Nagpop up ang mga ugat sa noo ni Ziyang Danqing. Pinandilatan niya si Qinyu at sinabing, cut the crap, kid. Subukan natin. Pagkatapos niyang sabihin iyon, tumalikod siya at naglakad papunta sa lambak. Nagpalitan ng tingin si Qinyu at ang Pavilion Master at sumunod na malapit sa likuran. Pavilion Master, dapat napakalakas ng alchemy skills ng taong ito, di ba? Paano kung matalo ako sa kanya? Kapag dumating ang oras na iyon, gusto mo ba talagang manatili dito habang buhay? Hindi napigilan ni Qinyu na bumulong habang nasa daan. Tinulyapan siya ni Pavilion Master by Qinyu at sinabing, kung gayon, huwag kang magpapatalo. Huminga ng malalim si Qinyu at sinabing, okay, gagawin ko ang lahat. Pagkatapos tumuntong sa Dragon Transformation Valley, isang kakaibang amoy ang bumalot sa kanyang mga butas ng ilong. Ang lambak na ito ay may ibang mundo, na para bang ito ay isang primitive na tirahan. Lahat ng nasa loob ay gawa sa bato. Sa gitna ng bulwagan, mayroong isang kaldero na gawa sa bato. Mayroon pa ring mga labi ng mga halamang gamot sa loob ng kaldero, at isang kakaibang amoy ang sumalubong sa kanyang mga butas ng ilong. Sabihin mo sa akin, paano mo gustong makipagkompetensya? Malamig na sabi ni Ziyang Danqing. Walang pakialam na sinabi ng Pavilion Master, makipagkompetensya tayo sa nakalaban natin noon, mananalo ang may mas malinaw na heart pills sa huli. Hahaha. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Ziyang Danqing ang mapatawa. Ji Yuhong, pagkatapos kong matalo ka noon, nagsumikap akong gumawa ng mga clear heart pill. Ngayon, ang clear heart pill ay madali na para sa akin. Sabi ni Ziyang Danqing na may malamig na ngiti. Ayokong ay bully ka. I'll give you a chance to regret. Mukhang medyo nag-aalala rin ang Pavilion Master. Tumingin siya kay Qinyu at sinabing, Qinyu, anong pill ang gusto mong kalabanan? Habang nagsasalita siya, patuloy na komandat ang Pavilion Master kay Qinyu, na parang hinihiling sa kanya na pumili ng tableta na sanay siya. Gayunpaman, huminga ng malalim si Qinyu at sinabing, makipagkompetensya tayo sa Clear Heart Pill. Chapter 1006, hindi pa tapos ang chapter 1006. Pinaikit ni Ziyang Danqing ang kanyang mga mata at ninisyan, ang iyong mapagmataas na ugali ay eksaktong kapareho ng kay Ji Yuhong. Hindi maiwasan ni Qinyu na makaramdam ng kaunting pagkakamali. Malinaw na naging low profile siya, kaya bakit pa siya tinawag na mayabang? Sigurado ka ba na okay ang Clear Heart Pill? Tanong ng Pavilion Master. Tumango si Qinyu at sinabing, para sa akin, ang anumang tableta ay hindi talaga nagdudulot ng malaking pagkakaiba.
Ang tagumpay ng pagpino ng isang tableta ay nakasalalay sa lakas ng banal na pakiramdam ng isang tao, bilang karagdagan sa kakayahan ng isang tao sa pagpino ng mga table tasks. Ang pagsasanay ni Chinyu at Taidan ay naging napakalakas ng kanilang banal na kahulugan. Pagkatapos magsimula tayo, pumunta sa bundok at pumili ng mga halamang gamot, malamig na sabi ni Ziyang Danqing. With that, tumalikod na siya at naglakad palabas. Let's go! Sabi ng pavilion master kay Chinyu. Napaungol si Chinyu bilang pasasalamat. Tumalikod siya at naglakad palabas ng lambak na may mabibilis na hakbang, hanggang sa bundok ng mga damo. Ang bundok ay napuno ng mga halamang gamot, at lahat sila ay lumalaki ng napakalakas. Halatang-halata na si Ziyang Danqing ay isang alchemy fanatic, at siya rin ay lubos na maasikaso sa pagtatanim ng mga halamang gamot. Si Chinyu ay pumili ng isang batch ng mga halamang gamot ayon sa formula ng tableta na kailangan para sa malinaw na tableta sa puso. Upang maiwasan ang mga aksidente, maraming beses na ikinumpara ni Chinyu ang mga halamang gamot sa iba't ibang rehiyon upang matiyak na ang mga epektong panggamot ay pinalaki. Nagdulot din ito ng mas maraming oras kay Chinyu. Sa oras na bumalik si Chinyu sa lambak, naghanda na si Ziyang Danqing. Ano? Napakatagal bang mamitis ng mga halamang gamot? Hindi napigilan ni Ziyang Danqing na magsalita ng may kaunting panunuya. Hindi nagalit si Chinyu. Ngumiti siya at sinabing, kapag nakikipaglaban ako sa senior, syempre kailangan kong gumawa ng mas maraming paghahanda. Malamig na sumangot si Ziyang Danqing at sinabing, dahil naibalik na ang mga halamang gamot, huwag mag-aksaya ng oras. Ads by Pop Future. Sa sinabi nito, kinuha niya ang mga halamang gamot at naglakad patungo sa kalderong bato. Ang kanyang panloob na enerhiya ay nanginginig, at ang mga layer ng mga fragment ay lumitaw sa loob ng stone cauldron. Pagkatapos, ikinaway ni Ziyang Danqing ang kanyang kamay, at ang mga fragment ay nalinis lahat. Upang matiyak ang pagiging epektibo ng gamot, babasagin ko ang isang layer ng balat pagkatapos ng bawat pagpipino ng tableta upang maiwasan ang mga halamang gamot na makatakas at maapektuhan ang pagiging epektibo ng gamot, walang pakialam na sabi ni Ziyang Danqing. Walang sinabi si Chinyu. Inilabas niya ang kaldero na may nakaukit na Divine Dragon mula sa Spatial Divine Tool. Biglang nanliit ang mga mag-aaral ni Ziyang Danqing nang makita niya ang kalderong ito. Ibinigay mo talaga ang kalderong ito sa kanya. Galit na sabi ni Ziyang Danqing. Walang pakialam na sinabi ng Pavilion Master, natalo ka sa akin, kaya natural na pag-aari ko ito. Walang makakakontrol kung kanino ko gustong bigyan ito. Ikaw. Hindi napigilan ni Ziyang Danqing ang pag-igting ng kanyang mga ngipin. Malamig niyang sinabi, anak, nagdagdag ako ng kondisyon sa huling minuto. Please speak, senior. Yumuko si Chinyu at sinabi. Malamig na sinabi ni Ziyang Danqing, kung matalo ka, ibalik sa akin ang kalderong ito. Okay. Sumang-ayon si Chinyu nang hindi nag-iisip. Kung gayon, magsimula na tayo. Hindi na nagsalita pa si Ziyang Danqing. Inihagis niya ang mga halamang gamot sa kaldero, at pagkatapos ay nagliwanag sa kanyang palad ang isang kulay lila na espiritual na apoy. Ito talaga ay isang lilang apoy. Nakahinga ng maluwag si Chinyu nang makita niya ito. Ikinaway ni Ziyang Danqing ang kanyang kamay, at ang apoy ay agad na nahulog sa kalderong bato. Sa ilalim ng kanyang kontrol, tila sumasayaw ang apoy. Ang kontrol ni Ziyang Danqing sa espiritual na apoy ay lubhang masigasig. Ang apoy ay kumalat sa halos lahat ng bahagi ng mga halamang gamot, at ang mga nakapagpapagaling na epekto ay dinala sa buong laro. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Chinyu. Pinitik niya ang kanyang palad, at ang parehong lilang apoy ay lumitaw dito. Kasunod nito, ginamit ni Chinyu ang parehong paraan at nagsimulang pinuhin ang mga halamang gamot. Ang dalawang apoy ay naging sanhi ng pagtaas ng temperatura sa buong lambak. Ads by Pop Future. Umasa si Chinyu sa kanyang makapangyarihang divine sense at itinoon ang lahat ng kanyang atensyon sa pagpino ng tableta. Chila. Sa sandaling ito, isang tunog ang nanggaling sa loob ng kaldero ni Ziyang Danqing. Ang mga halamang gamot sa loob ng stone cauldron ay talagang nagsimulang mag-withdraw ng kanilang katas. Ang bilis naman.
Ang ganoong bilis ay naging dahilan upang maging ang Pavilion Master ay bahagyang natulala. Sa kabilang banda, ang mga halamang gamot ni Chinyu ay nagsimulang matuno, at ang mga butil ng katas ng panggamot ay umagos na palabas. HMPH. Bahagyang bumantong hininga si Ziyang Danqing, at sa malakas na sigaw, ang Stone Cauldron ay agad na nagsimulang kumalusko sa mga paputok na tunog. Isang pagsabog ng makapal na usok ang sumabog mula sa loob. Ito ay malinaw na isang senyales na ang tableta ay malapit ng makumplito. Mula sa pagpino hanggang sa pagbuo ng tableta, wala pang isang oras ang ginugol ni Ziyang Danqing. Ang bilis, lihim na nagulat si Pavilion Master. Ha! Si Ziyang Danqing ay nagpalabas ng isa pang explosive shout. Agad na napuno ng lilang apoy na iyon ang buong kalderong bato. Ang isang pagsabog ng mga tunog ay agad na nagmula sa loob ng Stone Cauldron. Isang masaganang panggamot na halimuyak ang umatake sa kanyang mga butas ng ilong. Kasunod nito, inalis ni Ziyang Danqing ang espiritual na apoy at dumiretso sa harapan ng Stone Cauldron. Iniabot niya ang kanyang kamay at dahan-daang nagsimulang maghanap ng malinaw na tableta sa puso. Isang pil, 2 pills, 3 pills, kabuo ang 18 clear heart pills. Sa napakaikling yugto ng panahon, napino niya ang napakaraming pildores. Sa sandaling ito, kahit ang Pavilion Master ay hindi maiwasang mabigla. Ads by Pop Future. Naaalala ko na noong kayo at ako ay naglaban noon, 16 na tableta lang ang nilinis mo, malamig na sabi ni Ziyang Danqing. Ngayon, mas kaunting oras ang ginamit ko para magpino ng 18 na table task. Sa tingin mo ba ay mananalo pa ang disipulo mo? Napangiti ang Pavilion Master at sinabing, Ziyang Danqing, tila hindi ka namuhay ng walang kabuluhan sa mga nakaraang taon. Gumisi si Ziyang Danqing at sinabing, syempre. Hindi banggitin ang iyong disipulo, kahit na hindi mo ako kakampi. Walang sinabi ang Pavilion Master at tahimik lang siyang tumingin kay Chinyu. Sa sandaling ito, bahagyang nag-aalala rin ang Pavilion Master. Bahagyang ipinikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at tuluyang hindi pinansin si Ziyang Danqing. Buti na lang at sa dami at hindi sa bilis ang laban nilang dalawa. Kung hindi, matatalo si Chinyu. Sa medicinal cauldron, unti-unting nahuhubog ang masaganang likidong panggamot. Ang purple flame sa kamay ni Chinyu ay nagsimula na ring pumutok. Sa wakas ay bubuo na siya ng tableta. Bahagyang bumantong hininga si Ziyang Danqing. Ngunit sa kanyang pamamaraan, maaari siyang makabuo ng 10 table task. Gaya nga ng sinabi ni Ziyang Danqing. Kung ikukumpara kay Ziyang Danqing, ang pamamaraan ni Chinyu ay talagang hindi pa tama. Ji Yuhong, siguradong matatalo ka. Paulit-ulit nang inisya ni Ziyang Danqing. Boom! Sa sandaling ito, ang loob ng medicinal cauldron ni Chinyu ay naglalabas din ng mga alon ng paputok na tunog. Agad na tumingin ang mga mata ni Ziyang Danqing. Nagawa mo na ba sa wakas ang pil? Hindi napigilan ni Ziyang Danqing ang sneaker habang humahakbang siya patungo sa Chinyu. Sa sandaling ito, biglang iwinagayway ni Chinyu ang kanyang kamay at sinabing, Senyor, mangyaring maghintay sandali. Hindi pa ito tapos. Oh! Tinulya pa ni Ziyang Danqing ang medicinal cauldron at sinabing may malamig na ngiti, mayroon lamang siyam na clear heart pill sa iyong kaldero. Maliban doon, may mga natira. Sinusubukan mo bang mag-stall para sa oras? Huminga ng malalim si Chinyu at sinabing, Senyor, mangyaring maghintay sandali. Hindi pa ako tapos. Pagkatapos sabihin iyon, ipinikit ni Chinyu ang kanyang mga mata. Isang sinulid ng gintong liwanag ang agad na lumipad mula sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang gininto ang liwanag na ito ay nagbago sa hugis ng Chinyu. Pagkatapos, humakbang ito at nakarating sa harap ng kaldero. Divine Sense. Nang makita ang eksenang ito, tila natarante si Ziyang Danqing. Pagkatapos, nakita niya na nagsanib ang Divine Sense at ang palad ni Chinyu. Kabanata 1007, pinipino ang Recovery Spirit Pill. Anong teknik ito? Nang makita ang eksenang ito, hindi lamang si Ziyang Danqing, kundi pati na rin ang Pavilion Master ay labis na nagulat. Pinaikit ni Ziyang Danqing ang kanyang mga mata at sinabing, napakalakas ng Divine Sense ng batang ito. Hindi mapaghihiwalay ang mga refined pills at Divine Sense.
Ang kanyang teknik ay mas mababa kaysa sa iyo, ngunit ang kanyang divine sense ay mas matindi, sabi ng Pavilion Master sa malalim na boses. Sa sandaling ito, biglang may nahulaan ang Pavilion Master. Inipon niya ang lahat ng kanyang banal na pakiramdam sa kanyang kanang kamay upang kontrolin ang espiritual na apoy at pinuhin ang tableta. Ulalas ng Pavilion Master. Bahagyang nagbago din ang ekspresyon ni Ziyang Danqing. Mukhang narinig ko na ang teknik na ito. Tinatawag itong Divine Right Hand, ngunit sinasabing ang teknik na ito ay maaaring magdulot ng pinsala sa Divine Sense, sabi ni Ziyang Danqing sa malalim na boses. Bahagyang sumimangot ang Pavilion Master, at ang kanyang magagandang mata ay matamang nakatitig kay Jinyu. Sa ilalim ng pag-aapoy ng espiritual na apoy, ang banal na pakiramdam ni Jinyu ay nakaramdam din ng bakas ng pinsala. Gayunpaman, kung ihahambing sa makalangit na kapigatian kamakailan, ang pinsalang ito ay hindi dapat banggitin. Ito ay halos balewala. Sa sandaling ito, ang espiritual na apoy sa kamay ni Jinyu ay muling pumasok sa medicinal cauldron. Ang medicinal residue ay nagsimulang umagos ng medicinal juice. Hahaha. Hindi napigilan ni Ziyang Danqing ang mapatawa nang makita niya ito. Maaaring gusto ng batang ito na gamitin ang medicinal residue para pinuhin ang heart cleansing pill. 9 pill lang ang nirefine niya mula sa medicinal herbs. Ilang tableta kaya ang napipino niya mula sa medicinal residue. Ji Yuhong, siguradong matatalo ka. Ads by Pop Future. Walang sinabi ang Pavilion Master, ngunit tama si Ziyang Danqing. Maaaring kaya ni Jinyu na pinuhin ang higit sa 9 na table task mula sa nalalabi sa gamot. Ibinuhos ni Jinyu ang lahat ng kanyang banal na sentido sa kanyang kanang kamay at dahan-daang pinino ang nalalabi. Ang katas ng panggamot na bumulwak mula sa nalalabi ay mabilis na nagsimulang lumiit. Sa sandaling ito, ang malinaw na tableta para sa puso ay nagsimulang umagos sa katas ng panggamot. HM. Nang makita ang eksenang ito, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Ziyang Danqing. Ang tinatawag na bilang ng mga tabletang nabuo ay ang proporsyon ng medicinal efficacy na ginamit. Ang dahilan kung bakit nipino lamang ni Jinyu ang 9 na malinaw na table task sa puso ay dahil masyadong mababa ang proporsyon ng medicinal juice na ginamit. Ngayon, ang mga nasayang nakatas ng panggamot na ito ay dumaloy mula sa malinaw na mga table task sa puso. May pagkakataon pa. Nang makita ang eksenang ito, ang Pavilion Master ay agad na natuwa. Bawiin. Sa sandaling ito, sumigaw ng malakas si Jinyu. Ang kaldero ay agad na naglabas ng mga tunog ng kaluskos. Isang malinaw na tableta para sa puso ang nabuo sa loob ng kaldero. Inalis ni Jinyu ang espiritual na apoy, at ang kanyang banal na pakiramdam ay mabilis na bumalik sa kanyang katawan. Kasunod nito, naglakad si Jinyu sa harapan ng medicinal cauldron. Iniunat niya ang kanyang kamay at isa-isang inilabas ang mga gamot sa loob ng kaldero. 1 pill, 2 pill, 3 pill. Nakatingin ang lahat sa medicinal cauldron. Ads by Pop Future. 16 na pildores, 17 pildores, 18 pildores, 19 na pildores, 20 pildores. Mayroong 20 purong heart pill sa mga kamay ni Jinyu. Paano ito posible? Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Ziyang Danqing. May 20 purong heart pill, 2 pa sa kanya. Nang makita ito, hindi napigilan ng Pavilion Master ang tumawa ng malakas. Ziyang Danqing, natalo ka, walang pakialam na sabi ng Pavilion Master. Tinitigan ni Ziyang Danqing si Jinyu na may malungkot na ekspresyon. Anak, may kakayahan ka. Pagkaraan ng mahabang panahon, huminga ng malalim si Ziyang Danqing. Yumuko si Jinyu at sinabi, gumamit si Senior ng Stone Cauldron, at gumamit ako ng Medicinal Cauldron. Sinamantala ko lang ang Medicinal Cauldron, at ang teknik ko ay mas mababa kaysa sa Senior. Natigilan si Ziyang Danqing, at pagkatapos ay tumawa siya ng malakas at sinabing, mabuti, mabuti. Anak, mas nakalulugod ka sa mata kaysa kay Ji Yuhong. Tumingin si Jinyu sa Pavilion Master na may bahagyang kahihiyan. Gumiti ang Pavilion Master at umiling, na nagpapahiwatig na wala siyang pakialam. Sabihin mo sa akin, ano ang gusto mong tulungan ko? Sabi ni Ziyang Danqing. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si Jinyu.
Sinabi niya sa malalim na boses, kailangan ko ng tulong ni Senior para pinuhin ang Recovery Spirit Pill. Recovery Spirit Pill. Ano iyon? Si Ziyang Danqing ay halatang hindi pa ito narinig. Kinuha ni Qin Yu ang Race Eta at ibinigay kay Ziyang Danqing. Matapos itong basahin ni Ziyang Danqing, nagtataka siyang tumingin kay Qin Yu. Nasira ang Golden Core mo. Nagulat na sabi ni Ziyang Danqing. Sa madaling salita, hindi mo man lang ginamit ang iyong espiritual na kapangyarihan ngayon lang. Ads by Pop Future. Napakamot ng ulo si Qin Yu at sinabing, oo, kasalanan ko ang lahat ng pagiging bata at ignorante ko. Naging mayabang ako at sinubukang piliting maging isang martial saint, ngunit nabigo ako. Bersahang naging martial saint. Agad na nanlaki ang mga mata ni Ziyang Danqing. Hindi lamang ang iyong mga kasanayan sa alchemy ay napakahusay, ngunit ang iyong lakas ay napakalakas din. Halos hindi makapaniwala si Ziyang Danqing. Ji Yuhong, saan ka nakakita ng ganyang disipulo? Find me one too. Hindi napigilan ni Ziyang Danqing na sabihin. Ngumiti ang Pavilion Master at sinabing, sige, bilasan mo at tingnan mo ang formula ng tableta. Hindi natin kayang mag-aksaya ng oras. Pavilion Master, mukhang hindi mo rin tiningnan ang formula ng tableta, paalala ni Qin Yu sa kanya. Walang magawang umiling ang Pavilion Master. Kaya, kinuha nilang dalawa ang formula ng tableta na ito at sinimulan itong basahin ng mabuti. Ang batong nakasabit sa puso ni Qin Yu ay tuluyang nahulog sa lupa. Bahagyang nakahinga siya ng maluwag at sinabi sa mahinang boses, sa wakas ay makakatapak na ako sa Martial Saint Realm. Tiningnan ni Qin Yu ang paligid. Ito ay isang lugar na walang mga tao at isang mahusay na kapaligiran. Marahil, ang pagpasok sa Martial Saint Realm dito ang pinakamatalinong pagpipilian. Makalipas ang halos 2 oras, si Ziyang Danqing at ang Pavilion Master ay sabay na lumabas. Paano ito? Mabilis na tanong ni Qin Yu. Sinabi ng Pavilion Master, maghintay ka rito. Pupunta tayo sa bundok para kumuha ng mga halamang gamot. Okay. Tuwang-tuwa na tumango si Qin Yu. Hindi na nagsalita pa ang dalawa at agad na umakyat ng bundok. Makalipas ang halos kalahating oras, bumalik silang dalawa sa lambak dala ang mga halamang gamot. Naglakad silang tatlo sa harap ng kaldero at pinaalalahanan sila ng Pavilion Master, ang Spirit Restoration Pill na ito ay may napakahigpit na mga kinakailangan para sa mga alchemist, at ang kontrol sa espiritual na apoy ay dapat na napakahusay, kaya, hindi tayo mabibigo kahit na ano paman. Huminga ng malalim si Qin Yu at sinabing, mga senior, huwag kayong masyadong ma-pressure. Mayroon pa rin akong 3 tangkay ng Heavenly Vanilla sa aking mga kamay. Okay, pagkatapos ay huwag mag-aksaya ng oras. Magsimula tayo, sabi ni Ziyang Danqing. Kabanata 1008, natapos ang tableta. Nasanay na si Qin Yu sa formula ng tableta. Siya ay masanay sa kung paano pinuhin ang gamot. Sabay silang tatlo na naglakad sa harap ng medicinal cauldron na may tato na dragon. Kaya mo, tumingin si Ziyang Danqing kay Qin Yu. Napaungol si Qin Yu bilang pasasalamat. Huminga siya ng malalim at inilagay ang lahat ng mga halamang gamot sa medicinal cauldron. Halos magkasabay na nagliwanag ang purple flame sa mga palad ng 3 tao. Nahulog ang flame sa medicinal cauldron na parang 3 nakakasilaw na purple ray. Ang mga sinag ng liwanag ay kumonekta sa mga kamay ng 3 tao, at silang 3 ay nagpino ng mga halamang gamot ng magkasama. Ayon sa mga kinakailangan ng formula ng tableta, ang mga makalangit na halamang gamot ay kailangang ilagay sa huli. Ang proseso ng pagpino sa Spirit Recovery Pill ay lubhang komplikado at mahaba. Sa panahong ito, ang temperatura ng apoy ay kailangang patuloy na ayusin, at ang iba't ibang mga halamang gamot ay kailangang patuloy na ilagay. Ang kaunting kapabayaan ay maaaring sirain ang tabletang ito. Habang pinapanood niya ang 3 apoy na kumukulo sa medicinal cauldron, biglang naramdaman ni Qin Yu na parang nararamdaman niya ang apoy ng 2 pa. Ang mga apoy na ito, tila nagsama-sama. Sabi ni Qin Yu na nakakunot ang noo. Nararamdaman ko rin. Sabi ng Pavilion Master. Ganoon din ang pakiramdam ko. Pagpapatuloy ni Ziyang Danqing. Nagkatinginan silang tatlo.
Habang sila ay naguguluhan, ang tatlong bola ng apoy ay biglang sumambulat na may kakaibang liwanag. Nakita nila ang tatlong bola ng apoy na mabilis na nagsanib sa kalderong panggamot. Sa isang sandali, nabuo ang isang maliit na whirlpool sa medicinal cauldron. Ang lahat ng mga halamang gamot ay sinipsip dito at naging panggamot na likido sa isang iglap. Ads by Pop Future. Anong nangyayari? Nagmamadaling tanong ni Chinyu. Umiling din ang matalinong Pavilion Master at sinabing, hindi pa ako nakakita ng ganoong sitwasyon dati. Umiikot pa rin ang whirlpool. Hindi lamang ang mga halamang gamot ay sinipsip dito, ang tatlong bola ng apoy ay pareho. Sa sandaling ito, parang may bumainggong bumangon mula sa loob ng medicinal cauldron. Kaagad pagkatapos, ang tatlong bola ng apoy na pinagsama-sama ay nagsimulang magsama. Ang tatlong bola ng apoy na iyon na dapat ay kulay lila ay talagang naging 7 kulay sa sandaling ito. At ang bola ng apoy na ito ay tila kontrolado ng 3 taong ito ng sabay. 7 kulay na apoy. Hindi napigilan ni Chinyu na manlaki ang kanyang mga mata. Diba sabi nila ang purple flame ang pinakamataas na grade ng flame? Paano ito naging 7 kulay na apoy ngayon? Pwede bang? Kapag pinagsama ang tatlong uri ng purple na espiritual na apoy, makakagawa sila ng mas mataas na grado ng flame. Hulaan ng Pavilion Master. Sa madaling salita, ang kailangan para pinuhin ang Recovery Spirit Peel ay hindi tatlong uri ng purple spiritual fire, kundi itong 7 kulay na apoy. Si Chinyu din ang pumalit sa usapan. Ito ay lubos na posible. Tumango si Ziyang Danqing at sinabi. Napatingin si Pavilion Master kay Ziyang Danqing at sinabing, narinig mo na ba ang 7 kulay na apoy na ito? Hindi. Umiling si Ziyang Danqing. Wala akong pakialam, sabi ni Chinyu sa malalim na boses. Ang formula ng tableta na ito ay tiyak na hindi peke. Sundin lamang ang mga tagubilin sa formula ng tableta. Tumango ang dalawa at sa kabahagyang pumikit, kinokontrol ang apoy ng buong katawan at isipan. Ang 7 kulay na apoy ay halatang mas mabangis kaysa sa lilang apoy. Hindi lamang nito matutunaw ang panggamot na likido ng mas mabilis, ngunit maaari rin itong lubos na mapabuti ang paggamit ng mga halamang gamot. Ads by Pop Future. Ang lahat ng panggamot na likido ay sumanib sa 7 kulay na apoy at pagkatapos ay naging mga upok ng ulap. Kinokontrol ni Chinyu ang espiritual na apoy at tinatakan ang ambon, natatakot na kumalat ito. Mahigit 1 oras ang lumipas. Sa panahong ito, patuloy na naglalagay si Chinyu ng mga halamang gamot. Ang mga halamang gamot na ito ay unang naging katas ng panggamot, at pagkatapos ay naging wisps of mist. Ang ambon ay patuloy na nagsasama sa panggamot na kaldero, at sa wakas ay naging kakaibang kulay. Ang kulay na ito ay parang berde, ngunit mayroon ding pahiwatig ng mapusyaw na asul. At sa kaibuturan ng dalawang kulay na ito, may mga bakas talaga ng kulay na parang dugo. Ayon sa mga tagubilin sa formula ng tableta, hanggat nakikita mo ang kakaibang eksenang ito, oras na para ilagay ang makalangit na banilya. Tumingin si Chinyu sa dalawa at sinabi. At pagkatapos na ilagay ang makalangit na banilya, ito ang huling hakbang, ang pinakamahalaga at pinakamahirap na hakbang. Tumango ang Pavilion Master at Ziyang Danqing, na nagpapahiwatig na handa na sila. Huminga ng malalim si Chinyu, inilabas ang makalangit na banilya, at marahang inilagay ito sa medicinal cauldron. Sa sandaling ilagay niya ito, ang apoy ay tila nawalan ng kontrol, at agad na naging manak. Kontrolin mong mabuti ang apoy. Mabilis na sigaw ni Chinyu. Ang Pavilion Master at si Ziyang Danqing ay natural na hindi nang ahas na maging pabaya. Agad nilang ipinikit ang kanilang mga mata at itinoon ang pansin sa pagkontrol sa apoy. Sa loob ng medicinal cauldron, ang apoy ay walang kapantay pa rin, na para bang gusto nitong sunugin ang hamog na nabuo ng katas ng gamot. At ang gayong manak na apoy ay hindi nagawang makapinsala sa makalangit na banilya kahit kaunti. Ang makalangit na banilya ay nasa loob, hindi gumagalaw. Hindi ito naapektuhan kahit kaunti. Anong nangyayari? Tanong ni Chinyu na nakakunot ang noo. Ads by Pop Future. Ang makalangit na banilya na ito ay talagang makatiis sa apoy na ito. Ulalas din ng Pavilion Master at Pavilion Master.
Bahagyang sumimangot si Chinyu, ngunit hindi siya naglakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Ang formula ng tableta ay hindi nagtala ng ganoong sitwasyon, na naging dahilan din para hindi maglakas loob si Chinyu na makipagsapalaran. Kaya naman walang sinabi ang tatlo. Tahimik lang nilang kinokontrol ang apoy at tumingin sa makalangit na banilya. Lumipas ang 10 minuto, ngunit hindi pa rin gumagalaw ang makalangit na banilya. Hindi tama iyon, sabi ni Chinyu sa mahinang boses. Kung ang makalangit na banilya ay hindi matutunaw, ang tableta ay hindi kailanman magkakaroon ng hugis. Tama iyan, sabi din ni Ziyang Danqing. Palakihin ang lakas ng flame. Iminungkahi ng master ng pavilion. Saglit na natahimik si Chinyu, pagkatapos ay kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, kalimutan mo na ito. Gawin natin ang sinabi ng pavilion master. May dalawa pang heavenly vanilla. Nagkatinginan silang tatlo. Sa halos parehong oras, pinalakas nila ang lakas ng apoy. Ang flames ay agad na naging mas manak. Ang lahat ng panloob na chi ay tila lumalawak sa ilalim ng mga apoy, halos sumabog ang nakapagpapagaling na kaldero. At sa wakas ay nagkaroon ng reaksyon ang Sky Vanilla na kanina patahimik. Iyon na, tuwang-tuwa si Chinyu nang makita niya ito. Ang makalangit na banilya ay mabilis na nagsimulang kumulo, at ang mga bakas ng panggamot na katas ay dumaloy mula rito. Ang tatlo sa kanila ay hindi naglakas loob na magambala. Kinokontrol nila ang lakas ng flames para panatilihin ito sa ganitong estado. Makalipas ang ilang minuto, umagos lahat ng katas ng gamot ng Heavenly Vanilla. Sa ilalim ng pag-ihaw ng 7 kulay na apoy, ang katas ng gamot ay nagsimulang maging fog. Ang mga hibla ng ambon ay sumanib sa panloob na chi mula noon, at ang kakaibang kulay ay nagdagdag ng dampi ng madilim na berde. Oo, iyon na. Tuwang-tuwa si Chinyu. Ito ay eksaktong kapareho ng sitwasyong naitala sa formula ng tableta. Susunod, oras na para maghintay para makumplito ang tableta. Kabanata 1009, Pag-aayos ng gininto ang core. Patuloy na kontrolin ang flame. Paalala ni Chinyu. Nagtulungan silang tatlo para kontrolin ang 7 kulay na apoy. Ang medicinal juice ng Sky Herb ay ganap na naging ambon at sumanib dito. Tumingin si Chinyu sa kanilang dalawa at sinabing, susunod, patuloy nating daragdagan ang lakas ng espiritual na apoy upang makolekta ang tableta. Oo. Sabay na pumayag ang dalawa. Maingat nilang kinokontrol ang apoy at unti-unting pinalakas ang lakas. Tinagtagal, naabot nilang tatlo ang kanilang limitasyon. Ang apoy ay naging lubhang manek, na para bang ito ay sumasayaw sa isang panggamot na kaldero. Napakalakas ng espiritual na apoy, kahit na sila ay mga nangungunang alchemist, hindi nila ito kayang tiisin sa sandaling ito. Ang mga butil ng pawis ay lumitaw sa kanilang mga noo, at ang kanilang lakas ay halos masipsip. Hold on? Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin at nagmamadaling sinabi. Ang dalawa pa ay hindi nagsalita, natatakot na ang kanilang panloob na chi ay tumagas. Itinaas ni Ziyang Danqing ang kanyang ulo at umungol, ibinuhos ang lahat ng kanyang lakas sa espiritual na apoy. Si Chinyu at ang Pavilion Master ay pareho. Ang bola ng apoy na ito ay halos hinigop ang lahat ng kanilang lakas. Sa kabutihang palad, ang pagsusumikap ay nagbunga. Ang ulap sa panggamot na kaldero sa wakas ay nagsimulang lumiit. Bilisan mo, alisin mo ang flame. Nagmamadaling paalala ni Chinyu. Ads by Pop Future. Ito ang kinakailangan na naitala sa formula ng tableta, at hindi nang ahas si Chinyu na suwayan ito. Nagkatinginan silang tatlo at sabay na naglabas ng kamay. Ang tatlong tao na nawalan ng pagkakaisa ay hindi napigil ang umatras ng ilang hakbang. Sa kabilang banda, tumitibok pa rin ang medicinal cauldron na may 7 kulay na apoy. Nagmamadaling bumangon si Chinyu mula sa lupa at tumakbo sa harapan ng medicinal cauldron. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bola ng apoy. Ang 7 kulay na apoy ay hindi tumigil sa pag-aapoy, ngunit ang sukat ay bumababa. Ang ulap sa panggamot na kaldero ay unti-unting nahuhubog. Malapit nang matapos ang tableta. Sabi ni Chinyu na may pagkasabik. Bahagyang tumango din ang Pavilion Master at sinabing, huwag kang mag-alala. Maghintay ng dahan-dahan.
Napaungol si Chinyu bilang pasasalamat. Tumayo siya sa harap ng medicinal cauldron at tumingin sa bola ng apoy na may sabik na mga mata. Ang bolang ito ng 7 kulay na apoy ay napakatibay, at ang bilis ng paghubog ng tableta ay napakabagal. Lumipas ang kalahating oras sa isang kisap mata, ngunit hindi pa rin nahuhubog ang tableta. Gayunpaman, hindi nawala ng pasensya si Chinyu. Puno ng pag-asa ang kanyang puso. Sa isang kisap mata, isa pang oras ang lumipas. Tumayo silang tatlo sa harap ng medicinal cauldron at matutulog na sana. Maging si Chinyu, na walang katulad na nasa sabik, ay nawala ang higit sa kalahati ng kanyang kasabikan sa sandaling ito. Bang! Sa sandaling ito, isang malakas na tunog ang biglang umalangaw-ngaw mula sa loob ng medicinal cauldron. Ang malakas na tunog na ito ay agad na nagpasigla sa kanilang tatlo. Ads by Pop Future. Nagmamadaling tiningnan ni Chinyu ang medicinal cauldron at nakitang may tableta na nakalagay sa gitna ng apoy. Ang tableta ay mukhang simple at walang palamuti, hindi talaga tulad ng isang top-notch na tableta. Ito ba ang Spirit Recovery Pill? Si Chinyu ay walang katulad na nasa sabik. Iniunat niya ang kanyang kamay at iniabot ito patungo sa bola ng apoy, balak na inumin ang tableta. Ngunit sa sandaling hinawakan niya ang bola ng 7 kulay na apoy, isang matinding sakit ang naililipat mula sa kanyang daliri. Yes! Napabuntong hininga si Chinyu at nagmamadaling binawi ang kanyang kamay. Kinilabutan siya nang makitang ang apoy na ito ay direktang sumunog sa balat sa kanyang daliri. Napakatakot ba ang apoy na ito? Hindi maiwasan ni Chinyu na mabigla nang makita niya ito. Kailangang malaman ng isa na sa kasalukuyang pisikal na katawan ni Chinyu, maging ang espiritual na apoy ay mahihirapang saktan siya. Maaari bang, tataas din ang kapangyarihan ng apoy na nabuo sa ating tatlo? Sabi ni Ziyang Danching sa malalim na boses. Dapat mayroong mga talaan ng 7 kulay na apoy na ito. Dapat itong nasa itaas ng purple flame, sabi ng Pavilion Master sa malalim na boses. Tumango si Chinyu at sinabing, sumasang-ayon ako. Sige, huwag mong alisin ang mga kastanya sa apoy. Maghintay tayo. Tinapik ng Pavilion Master ang balikat ni Chinyu. Tumango si Chinyu at sinabing, ito ang tanging paraan. Lumipas ang oras sa bawat minuto. Ang mga apoy sa panggamot na kaldero ay nagsimulang maglaho ng paunti-unti. Pagkatapos lamang mawala ang dalawa sa kanila ay tuluyang nawala ang 7 kulay na apoy. Kinuha ni Chinyu ang Spirit Recovery Pill at tuwang-tuwa itong tiningnan. Ito ba ang Spirit Recovery Pill? Ang maliit na tableta na ito ay talagang kayang ayusin ang aking ginintoang tableta. Naramdaman ni Chinyu na ito ay medyo mahiwaga. Ads by Pop Future. Ang problemang gumugulo kay Chinyu sa mahabang panahon ay talagang nalutas ng napakaliit na tableta. Walang kakaiba tungkol dito. Maraming tao na dumaranas ng karamdaman at pananakit ay nangangailangan lamang ng isang tableta, sabi ng Pavilion Master. Sumang-ayon si Chinyu. Hinaplos niya ang tableta at pagkatapos ay sinabi sa mahinang boses, sa wakas ay hinintay ko na ang araw na ito. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin si Chinyu sa Pavilion Master at Ziyang Danching, kinulong ang kanyang mga kamay at sinabing, mga nakatatanda, natatakot akong kailanganin ninyo akong protektahan mula ngayon. Huwag kang mag-alala. Mahigit 30 taon na akong nandito, at wala pang nakarating dito dati, sabi ni Ziyang Danching. Okay, kung ganoon ay gamaan ang loob ko. Pinigil ni Chinyu ang pananabik sa kanyang puso. Ibinuka niya ang kanyang bibig at nilunok ang Spirit Recovery Pill sa kanyang tiyan. Sa sandaling nahulog ang tableta sa kanyang tiyan, ang mga bakas ng sobrang banayad na panloob na chi ay sumabog sa dantian ni Chinyu. Ang panloob na chi na ito ay patuloy na umikot sa dantian ni Chinyu at sa wakas ay natipon sa kanyang ginintoang core. Ang panloob na chi ay bumuhos sa mga bitek sa golden core ni Chinyu na parang si Rohano, dahan-daang inaayos ang golden core ni Chinyu. Ipinikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at pinalamutian ang kanyang dantian. Laking gulat niya nang matuklasan na talagang bumabawi ang ginintoang core. Ang gayong malaking bitek ay talagang nawala ng paunti-unti. Spirit Recovery Pill, kaya nitong ayusin ang aking ginintoang core. Sa sandaling ito, si Chinyu ay walang katulad na nasa sabik.
Hangga't naayos ang gininto ang core, magagawa niyang opisyal na salubungin ang heavenly tribulation ng Martial Saint. Naka-cross-legged si Chinyu sa lupa. Pinigilan niya ang kanyang hininga at pinakipot ang kanyang panloob na chi, gamit ang kanyang banal na sentido upang kontrolin ang kaunting aura na ito. Ang bilis ng pagkumpuni ng Golden Core ay napakabagal. Ayon sa bilis na ito, malamang natatagal ito ng hindi bababa sa isang araw at isang gabi. Si Chinyu ay hindi nagmamadali. Napakaraming oras na ang ginugol niya, kaya natural na wala siyang pakialam sa isang araw at kalahati. Ang Pavilion Master at si Ziyang Danqing ay naghihintay sa gilid. Sa kanilang paglilibang, hindi nila nakalimutang mag-away ang dalawa. Talagang may kasanayan ang disipulo mong ito. Siya ay may ganoong kakayahan sa murang edad, walang pakialam na sabi ni Ziyang Danqing. Sabi ng Pavilion Master sa malalim na boses, sa totoo lang, hindi ko talaga siya disipulo. Isa lang siyang elder ng My Divine Alchemist Pavilion. Gumisi si Ziyang Danqing at sinabing, alam ko na. Paano ka magkakaroon ng napakabuting disipulo? Tinulyapan siya ng Pavilion Master, na para bang tinatimad siyang makipagtalo sa kanya. Pero, ang Chinyu na ito ay kamukha ng iyong dream lover. Sabi ni Ziyang Danqing na kalahating biro at kalahating seryoso. Kabanata 1,010, lumakas ang Divine Sense. Sa sandaling umalis ang mga salitang ito sa kanyang bibig, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng Pavilion Master. Malamig siyang tumingin kay Ziyang Danqing, at tila may bahid ng galit sa kanyang mga mata. Bahagyang bumantong hininga si Ziyang Danqing, ano? Pinuprotektahan mo siya sa buong buhay mo, at hindi mo man lang ito masabi. Iyon ang pinili ko, malamig na sabi ng Pavilion Master. Kinawian ni Ziyang Danqing ang kanyang kamay at sinabing, anyway, sa tingin ko ang batang ito ay kamukha niya. Natahimik sandali ang Pavilion Master, at pagkatapos ay nagsabi, dahil anak niya si Chinyu. Natigilan si Ziyang Danqing, at pagkatapos ay tumawa ng malakas, hindi ka taka-taka na ikaw ay matulungin. Ngunit pagkatapos ay muli, ang batang ito ay hindi maaaring maging anak mo, tama. Tumawa ng malakas si Ziyang Danqing. Siyempre hindi. Umiling ang Pavilion Master, at tila may bakas ng kawalan ng kakayahan sa kanyang tono. Habang nag-uusap silang dalawa, isang maliwanag na liwanag ang sumabog mula sa katawan ni Chinyu sa hindi kalayuan. Ang maliwanag na ito ay bumangon mula sa kanyang dantian at diretsyong bumaril sa gitna ng kanyang mga kilay. Mabilis na lumingon si Ziyang Danqing at ang Pavilion Master at tumingin kay Chinyu. Swish! Kasunod yun, isang sobrang nakakatakot na panloob na chi ang lumabas sa katawan ni Chinyu. Biglang binuksan ni Chinyu ang kanyang mga mata, at isang maliwanag na liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. Ang maliwanag na ito ay bumaril sa gilid, at talagang direktang nabasag ang batong pader. Nagpalitan ng tingin ang Pavilion Master at Ziyang Danqing, at pagkatapos ay mabilis na naglakad patungo kay Chinyu. Ano ang pakiramdam mo? Tanong ng Pavilion Master. Ads by Pop Future. Tinulyapan ni Chinyu ang Pavilion Master, pagkatapos ay dahan-daang tumayo at sinabi sa mahinang boses, ang aking gininto ang core ay nakabawi. Phew! Agad na nakahinga ng maluwag ang Pavilion Master. Hindi lang ako naka-recover, nararamdaman ko na parang bumuti muli ang lakas ko kumpara sa dati, sabi ni Chinyu sa mahinang boses. Bagamat hindi niya maisip kung bakit, ang espiritual na kapangyarihan sa kanyang katawan ay talagang naging mas masigla. Mukhang tama ang bigot sa manibela at nakatali na si Dan. Kapag naging Martial Saint na ako, hindi kalabisan na sabihin na hindi ako magagapi sa mundo, malamig na sabi ni Chinyu. Plano mo bang gumawa ng breakthrough ngayon? Tanong ng Pavilion Master. Umiling si Chinyu at sinabing, huwag magmadali. May hawak pa ako. Pagkatapos niyang magsalita, binaliktad ni Chinyu ang kanyang palad at isang dahon na kumikinang na parang lava ang dumapo sa kanyang kamay. Ang dahon na ito ay ang iskarlate na dahon ng apoy na nakuha niya sa daang espiritong pagtitipon. Ano ito? Kulat na tanong ni Ziyang Danqing. Sinabi ni Chinyu, Scarlet Fireleaf. Maaari nitong palakihin ang kapangyarihan ng Divine Sense. Hindi ko pa nakita ang bagay na ito bago, sabi din ng Pavilion Master. Hindi mapigilan ni Chinyu na ipikit ang kanyang mga mata.
Maging ang Pavilion Master at Ziyang Danqing ay hindi alam ang tungkol sa bagay na ito. Mukhang hindi nagsisinungaling si Taidan. Ang taong nakakaalam tungkol sa bagay na ito ay malamang na isang taong nabuhay ng higit sa 1,000 taon. Itong bigot sa manibela, bulong ni Chinyu sa kanyang puso. Saglit, hindi niya moari ang pagkakakilanlan nitong bigot sa manibela. Siyempre, hindi na nag-isip pa si Chinyu. Tumingin siya sa kanilang dalawa at sinabing, "Mga senior, guguluhin ko kayong dalawa para protektahan ako. Huwag kang mag-alala." Tumango ang Pavilion Master. Napaungol si Chinyu bilang pasasalamat. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Agad niyang isinabit ang iskarlate na dahon ng apoy sa ibabaw ng kanyang ulo at sinimulang higop ang iskarlate na dahon ng apoy. Ads by Pop Future. Ang iskarlatang dahon ng apoy ay nakasabit sa itaas ng kanyang ulo na parang natunaw. Ang mga thread ng panloob na chi ay dumaloy pababa mula sa iskarlate na dahon ng apoy at sumanib sa banal na pakiramdam ni Chinyu. Sa ilalim ng epekto ng iskarlate na dahon ng apoy, unti-unting tumataas ang divine sense ni Chinyu. Kasabay nito, dinala na ni Hua Zongxiong ang mga tao sa Heaven Gate. Direkta niyang dinala ang mga tao sa bulwagan at malamig na nagtanong, "Nasaan si Chinyu?" Sabi ni Nie Tianxiang na may pagtataka, "May gagawin ang aming sect master." "Ano po ang problema, sir?" Pinaikit ni Hua Zongxiong ang kanyang mga mata. Inilabas niya ang kanyang divine sense at tinakpan ang higit sa kalahati ng Heaven Gate, ngunit hindi niya nakita ang figure ni Chinyu. "Bakit? Hindi ba sinabi ni Chinyu sa iyo?" Tumaas ang kilay ni Hua Zongxiong at nagtanong. "Tell us what?" Tanong ni Nie Tianxiang. Nang marinig iyon ni Hua Zongxiong, hindi niya napigil ang tumawa at sinabing, "Mukhang ang iyong sect master ng Heaven Gate ay isang walang laman na titulo. Sinabi ko na sakupin ko ang Heaven Gate sa loob ng 3 araw." Tumakas talaga siya sa huling minuto. Kumunot ang noo ni Nie Tianxiang at sinabing, "Huwag kang magsalita ng walang kaparirikon, aming sect master." Boom! Bago pa matapos ni Nie Tianxiang ang kanyang mga salita, isang napakalakas na panloob na chi ang lumabas mula sa katawan ni Hua Zongxiong. Napuno ng lakas ng isang martial saint ang buong bulwagan. Sa isang sandali, ang lahat ay nanginig sa ilalim ng panggigipit na ito. Si Nie Tianxiang ay hindi nang ahas na magsalita. Malamig na sinabi ni Hua Zongxiong, "Mula ngayon, ang Heaven Gate ay magiging akin, Hua Zongxiong. Kung sino man ang hindi kumbinsido, maaari kang humakbang pasulong." Tahimik ang lugar. Walang sinabi. Ads by Pop Future. Tulad ng nahulaan ni Chinyu, wala siyang pundasyon sa Heaven Gate. Wala itong gaanong pinagkaiba sa mga disipulo na magiging guro ng sekta. Hindi rin inaasahan ni Hua Zongxiong na magiging maayos din ang lahat. Hindi niya maiwasang mapangiti. "Mula ngayon, lahat ay makikinig sa aking mga utos. Ang mga sumusuway ay mamamatay. Kung babalik ang Chinyu na iyon, tandaan na ipaalam sa akin." Tuldok tuldok tuldok. Sa Dragon Transformation Valley. Ang iskarlatang dahon ng apoy na nakasabit sa itaas ng kanyang ulo ay unti-unting nawawala. Mula sa unang laki ng palad hanggang ngayon, ito ay kasing liit lamang ng sitaw. Ang divine sense ni Chinyu ay malayo na sa mga ordinaryong tao. Ngayon, kailangan pa niyang dagdagan ang kapangyarihan ng kanyang divine sense. Tumingin si Ziyang Danqing kay Chinyu at hindi maiwasang bumulong. Tahimik na sinabi ng Pavilion Master, siya ay isang napakasipag na tao. Matagal na siyang nakikipaglaban sa Martial Arts Association ng Jingdo, at hinihintay nating lahat ang sandali na siya ay maging isang martial saint. Ang Martial Arts Association ng Jingdo. Naaalala ko na ang huling taong humamon sa kanila sa publiko ay si Jiang He pa rin, sabi ni Ziyang Danqing sa mahinang boses. Tama. Bahagyang tumango ang Pavilion Master. Hindi mapigilan ni Ziyang Danqing na maging emosyonal. Sa isang kisap mata, napakaraming oras ang lumipas. Ang nakababatang henerasyon ay lumago na sa ganoong lawak. Sa sandaling ito, ang iskarlate na dahon ng apoy na nakasabit sa itaas ng ulo ni Chinyu ay ganap niyang hinigop. Sa sandaling ito, isang gininto ang liwanag ang sumabog mula sa gitna ng mga kilay ni Chinyu. Ang gininto ang liwanag ay mabilis na nagbago sa hitsura ni Chinyu.
Ang kanyang buong katawan ay napuno ng ginintoang liwanag, na lubhang nakasisilaw sa lambak ng pagbabagong ito ng dragon. Ang divine sense ni Chinyu ay tila naging mas siksik. Hindi siya nagmamadaling bumalik sa kanyang orihinal na katawan. Sa halip, naglakad siya patungo sa hindi masyadong kalayuan. Ang distansya sa pagitan ng kanyang banal na kahulugan at ang kanyang orihinal na katawan ay unti-unting lumalayo. Mula sa unang 3 hakbang, nakalakad na siya ng buong 10 hakbang. Hindi lamang iyon, ang kanyang banal na sentido ay wala pa ring balak na huminto. Maaari talagang napakalayo nito mula sa kanyang orihinal na katawan. Ang Pavilion Master at Ziyang Danqing ay hindi maiwasang mabigla. Huminto lamang ang divine sense pagkatapos gumawa ng 23 hakbang. Nagkatinginan ng Pavilion Master at si Ziyang Danqing at humigop ng malamig na hangin. Kailangang malaman ng isa na para sa isang martial marquis, ang divine sense ay hindi masyadong malayo sa pangunahing katawan. Napakalakas ng divine sense, hindi ko talaga alam kung anong klaseng eksena ang mangyayari pagkatapos tumuntong sa Martial Saint Realm.